Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong balitang to patungkol to sa yung batas o yung kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito sa bagong Pilipinas HIM. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Pero bago lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Sabay-sabay po nating bigkasin ang panata sa bagong Pilipinas. Bukod sa mga kawani ng Presidential Communications Office sa Malacanang, sabayan na rin binigkas ng mga pulis sa Campo Crame ang panata ng bagong Pilipinas sa flag raising ceremony kaninang umaga. Unang kinanta ng mga pulis ang pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang, sinunda ng panatang Makabayan at Officer's Pledge, saka isinunod ang panata ng bagong Pilipinas. Binigkas din ang panata ng bagong Pilipinas sa iba pang kampo sa bansa, gayon din sa flag ceremony ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. June 4, inilabas ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Memorandum Circular No. 52. Sa ilalim ng direktiba, inaatasan ng lahat ng ahensya at instrumentalities ng pamahalaan, kabilang na ang government-owned and controlled corporations, educational institutions gaya ng state universities and colleges na isama sa lingguhang flag ceremonies ang pag-awit sa Bagong Pilipinas HIM at pagbanggit sa Bagong Pilipinas Pledge. Ang mga Ito kasi tungkol sa baga, ang unang sumunod kagad dito sa utos ni Pangulong Marcos ay yung kanyang nasasakupan, which is yung nasa executive branch. So sa sa kautusan na to, marami nagsasabi na para sa mga executive branch lang to. So hindi diyan kasama yung judiciary at yung legislative. So ang legislative ay yung ito yung mga gumagawa ng batas, tulad ng mga congressman, yan yung Kamara, yung Congress natin, tsaka yung Senate. So, pwedeng hindi sila sumunod dun sa utos ni Pangulong Marcos kasi hindi siya talaga totaling batas para sabihin na nationwide, lahat ng Pilipino or lahat ng ahensya ng gobyerno kailangang sumunod. So, direktiba pa lang yung ginawa ni Pangulong Marcos no kanyang administrasyon. So, more on na sa executive branch. So, hindi pa rin kasama dyan yung judiciary, which is yung mga korte natin. So, mas maririnig natin yung bagong yung kautusan na yan sa mga executive branch. So, yan yung kapulisan, sa armed forces, eskwelahan, mga government-owned corporation. So dito, talagang ang nakikita natin dito, although maganda naman yung hangarin nitong bagong Pilipinas. Ang problema ko lang talaga dito is yung pangalan na bagong Pilipinas. Kasi talagang hindi, para po sa akin, hindi nawawala yung politika pa rin talaga. Na andyan yung talagang gagamitin nila lahat ng resources para makakuha ng advantage pagdating sa politika. Alam naman natin yung bagong Pilipinas is ginamit dyan ni Marcos nung nakarang eleksyon, di ba? So, kailangan pa ba natin kantahin yung bagong Pilipinas, bagong muka, di ba? May prinsipyo, may isang salita. Dun sa bagong Pilipinas hymn na yan, nakapaloob din yung mga ilang part ng lyrics ng bagong Pilipinas nung nakaraang eleksyon. So, ginamit din nila rin yung bagong Pilipinas as a title ng branding itong bagong pledge na to. So, andun talagang kailangan tumatak yung pangalan ng bagong Pilipinas at nung pangalang Marcos dun sa ipinatutupad na yan. So, siyempre, ang uunahin nila, yung ating PNP at ang AFP, which is wala silang choice. Wala silang choice kasi Commander-in-Chief yung nag-utos, Presidente, na kailangan nilang kabisaduhin or kailangan nilang bigkasin isama sa flag raising ceremony itong bagong kautusan na to. Kasi otherwise, pwede silang makasuhan ng insubordination
Dahil kung hindi sila susundin, parang hindi nila sinusunod yung Pangulo natin. So, wala silang choice. So, napakagaling ng diskarte nila rito kasi talagang, kumbaga parang, andun yung hindi na makakalimutan yan or talagang, syempre, executive branch, kahit executive branch lang yung may utos niyan, since sa dami ng pulis, sa dami ng eskwelahan, especially sa eskwelahan, sa payan, mga empleyado ng executive branch. So, yung mga LGU, ni-require din yan, pero pwedeng question din ng mga LGU yan kung ayaw nila. Pero, siyempre, alam naman natin, politika yan, maraming sipsipan dyan. So, siyempre, may mga LGU na susunod kaagad-agad dito sa utos ni Marcos. So, andun yung talagang, andun yung hindi maiwasan na hindi talaga, hindi isipin na parte pa rin ng politika itong yung ginawa nito ni Marcos. Talagang, kumbaga, merong matabang utak na nasa likod ni Marcos para gawin yung mga ganyang bagay. So, malaking advantage yan para sa mga susunod. Siyempre, after ng term ni Marcos, kung hindi matutuloy, kung matatapos niya, kung matatapos niya yung kanyang termino, ewan natin, kung hindi mababago yung saligang batas natin, kung itong panahon niya, yung papalit sa kanya, is malaking advantage na nakapagsimula na agad ng ganyan. Kasi, biruin mo hanggang 2028, kakantahin. Kasi pwede nang baguhin ulit after 2028 kung ayaw ipagpatuloy na susunod na presidente yan, so wala tayong magagawa. Pero kung sa ngayon, ilang taon pa yung tatagal niyan, I think mga 4 or 5, mga 4 years, 4 to 3 years pa, ganyan. So, alam niyo yun na continuous na every week may flag ceremony, di ba? So, laging mababanggit yung bagong Pilipinas. The same time, tatatak na yan galing kay Marcos. At part pa rin ng political, alam niyo yun yung advertisement, parang ganun ba? So, publicity pa rin yan. Kung tutusin, publicity pa rin. So, lamang na lamang yung administrasyon pagdating sa ganyang bagay. Siyempre, lalo-lalo na ngayon, magkakaroon na naman ng eleksyon itong by next year. So, ngayon pa lang, parang nakakapangampanya na. Malamang sa malamang, gagamitin din yung bagong Pilipinas na word na yan sa mga political rally na hawak ng administrasyon. So, yung advantage talagang iti-take for granted nila lahat ng advantage na pwede nilang makuha gamit yung bagong Pilipinas hymn na yan. Lokal na pamahalaan, hinihikayat ding gawin ito. Sa bagong Pilipinas hymn, binabanggit ang nararapat na pagtutulungan ng mga mamamayan upang mapaunlad at umasenso ang bansa. Samantalang sa bagong Pilipinas pledge naman, nakapaloob ang pakikiisa at pakikilahok sa mga adhikain ng pamahalaan. Wala namang kabuluhan para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang inilabas na kautusan ni PBBM. Kinu-question din ito ang timing ng pagpapalabas ng direktibang isama sa pagbigkas sa flag raising ceremony ang bagong Pilipinas Pledge at pag-awit ng bagong Pilipinas hymn. Well, hindi na to kailangan nonsense ito dahil unang-una meron na tayong constitutionally na mandated na na lupang hinirang at saka itong panatang makabayan. Merong batas niyan at saka naaayon yan sa konstitusyon. Giit pa ng Pero ba't parang ang lamya ng pagkontra nitong mga aktivistang to? No? Bakit gano'n? Napakalamya. Unlike pagdating kay Pangulong Duterte, parang gigil sila lagi na parang, alam niyo yun, talagang halos gusto lang dikdikin ng todo. Pero pagdating kay Marcos, parang medyo nalalamyan ako. Diba, parang antabang-tabang. Compare nung hindi pa siya presidente, halos durugin din nila si Marcos. Pero ngayon presidente na si Marcos, talaga napakalamya. Diba? Parang medyo lang ako, medyo nakakapanibago. Siguro dahil yung magic ng unity ba? Or talagang may nakukuha silang benepisyo kay Marcos, kaya sila tahimik. So, hindi natin alam. Pero, para sa akin, medyo matabang yung statement nitong ACT teacher na to. Teacher Solon, mas dapat pagtuunan ng panahon ng administrasyon ang mga suliraning kinakaharap ng bansa.
pag-isipang mabuti paano patataasin ang sweldo, magkaroon ng mga regular at kalidad na trabaho ang ating mga mamamayan. So yun yung dapat na pag-isipan ng nasa Malacanang at hindi itong mga gimmick. Tingnan mo yun, yung mga ganyan mga, eto ano lang yung mga ganyan linyahan nila, pagtunan daw ng pansin yung dagdag sweldo, trabaho, yung mga bilihin. Pero kapag ang gobyerno kumilos na, meron ng ginawang aksyon, may gagawing sabihin natin na programa, nakakontra naman sila. So parang ang hirap din kumilos para sa part din ng gobyerno na gagawa ka ng isang programa pero babatikusin din. Which is yun naman ang gusto nilang mangyari. Yung halimbawa, yun nga, pagtaas ng yung dagdag trabaho, di ba? So pag gumawa ng programa ang gobyerno tungkol sa pagdagdag ng trabaho, kukontrahin din naman nila. So parang ang hirap lang, di ba? Parang ilang madalas ko napapansin sa mga inireklamo ng mga to. Na naman, kung totoong maganda yung governance, ipakita ito doon sa gawa. Ayon naman kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi sakop ng Memorandum Circular ang Kamara at Senado, gayon din ang Korte Suprema at Constitutional Commissions. Partikular ang Memorandum Circular No. 52 ni PBBM para sa Executive Branch. Gayunman kung siya ang tatanungin, wala naman itong nakikitang masama kung isasama sa flag raising ceremony ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung Flag and Heraldic Code na nagsasabi kung ano yung kakantahin kada flag raising ceremony. Pero sa ganang akin, kung akong tatanungin, wala namang masamang awitin o sambitin ang mga katagang dapat meron tayong pag-asa, dapat magtulungan tayo, dapat ambisyonin nating umangat ang ating bansa, dapat magtulungan tayo. Wala naman ako nakikitang masama doon. At hindi lamang ito ika nga pagpapaalala sa ating mga sarili. Pagpapaalala din ito sa mga opisyal ng gobyerno na ito ang mga bagay-bagay na pwedeng singilin sa amin ng ating mga kababayang kakanta o aawit nito, lalong-lalo na sa mga paaralan. Rosalie. Tama naman sinabi doon ni Senate President Jesus Escudero. Wala namang masama doon. Pero sa akin, ang punto ko lang naman, sana hindi na nilagay yung bagong Pilipinas. Binago nila ng title, binago nila ng branding. Kasi ginamit na nila yung bagong Pilipinas nung election eh. Tapos gagamitin nila ngayon as parang mandatory para sa executive branch sa kailangan nilang baggitin yung bagong Pilipinas. So, 'di ba, para sa akin more on political strategy yung kanilang plano, yung kanilang intensyon diyan sa bagong Pilipinas Hymn and Pledges na yan. So, sa inyo ba, ano bang take nyo diyan sa bagong Pilipinas Hymn and Pledge na yan? Yan ba estratehiya lang ni Marcos o talagang gusto niya lang iangat yung pagiging makabayan nating mga Pilipino? So, comment down below na lang po. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.